Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola. Hello, good morning everyone. Happy Sunday sa lahat ng mga viewers natin. Maagang-maaga ang ating live ngayon para makarami. Yes, Sunday morning everyone. And naka-move on na ba ang lahat? Yun yung title ng ating live. Yes, Migs. Ako ang kahulman ni Meiji Cruz. Di pa rin ba nagre-resign? Hindi pa rin eh. Actually, yun yung tanong natin eh. Ayun nga yung tanong natin. So again, sa mga viewers natin, kumusta na after nung nangyari nung Friday na-absorb nyo, diba, yung pangyayari? As in, na-digest nyo na siya? Nakamupo na ba ang lahat? Nakahinga na ba? Okay na ba ang lahat? Wala pa daw mag-move on, sabi ni Joven. Nakamove on na ba? Carry na ba? Viva Mexico! Sabi naman ni Jade. Carry na ba? Ako parang okay na. Carry na okay na. By the way, mamaya, darating na si Atisa mga 6 PM sa NAIA. So sa may mga time, sa may mga oras, sa kaya ng schedule at sa mga gusto na salubungin si Atisa Manalo, mamaya siya darating sa NAIA. At kasabay din noon, bukas naman ang bukas 24 Monday, homecoming parade ni Emma Tiglao kasama ng ibang mga MGI queens. So maraming mangyayari mamaya at bukas. When it comes to Atisa, wala pang announcement ng kanyang homecoming parade kung meron man, pero malamang meron siya. Pero wala pang announcement, pero mamaya pa lang yung pagdating niya or paglapag niya sa NAIA. Yes. At ayun nga, hanggang ngayon hindi pa rin nagre-resign si Fatima Bosch. Hindi pa rin siya nagre-resign hanggang ngayon. Pero kung ako nga rin ang tatanungin, gusto ko na lang din, or kung gusto niya, sana mag-resign na lang siya kasi nga hindi naman din niya ma-enjoy ang kanyang reign kung, alam niyo yon, kung hindi siya celebrated ng mga pageant fans or ng lahat. Kasi ang nakaka-appreciate lang naman talaga sa pagkapanalo niya, eh syempre ang kanyang mga kababayan. So hindi naman din, or alam niyo yun, parang hindi niya rin talaga ma-enjoy or hindi rin maganda tingnan every time na lalabas siya. Pinupost yung mga pictures niya sa social media, puro negative comments yung mga natatanggap niya. Puro haha, sad, every time na magpo-post ng pictures about kay Fatima Bosch sa lahat ng mga social media, wala kang makitang puro positive na comments. Puro negative. Pero syempre, pagtatanggol pa rin naman siya ng kanyang mga kababayan. Pero the rest talaga is against sa kanyang pagkapanalo. Kaya nga kung ako sa kanya, mag-resign na lang siya. Pero mukhang hindi niya gagawin. Ewan ko, let's see sa mga susunod na araw. Pero alam kong aware naman sila sa nangyayari. Alam kong aware naman sila na hindi siya gusto ng lahat. Or yun nga, balot nga ng controversy ang Miss Universe ngayon. Gawa nga sa nangyari. Pero tignan natin kung maapektuhan sila or magpapa-apekto sila. Pero, pag nag-resign si Fatima, di Matic, the first runner-up will take over. And the new Miss Universe 2025 is Vena Pravinar Singh from Thailand. Ano naman magiging reaction nyo? Ako, okay na ako doon. Pwede na din. Wala naman tayong choice. Si Vina ang papalit eh. Si Vina na, no? Si Vina na eh. Wala naman na tayong choice eh. Pero ako, okay na ako kay Vina. Though, nakita naman natin yung performance ni Vina. Kumpara dun sa tatlong natira, kay Venezuela, Philippines, and Cote d'Ivoire. Pero, pinakita naman ni Vina ang lahat. Pinilit naman niya yung sarili niya. Okay na tayo. Wala, siya na yung first runner-up eh. So kayo, ano bang thoughts if Vina? And sa nangyayari ngayon, ano na mga reaction nyo ba? Okay, basa tayo ng comments. Sabi ni Rod, hanggang ngayon hindi pa rin daw siya kumakain ng maayos. Bakit naman?
Bakit naman? Yes, 6 p.m. darating mamaya. Teka lang, linggo ngayon, di ba? Ang alam ko, si Atisa darating mamayang 6 p.m. Wait lang, babasa lang ako. Wait lang. Tapos bukas, homecoming nila Emma Tiglao. Parada. Nila Emma Tiglao. Ang alam ko kasama niya si Gatchabel. And the rest of the MGIPH. Bukas sa Ayala Triangle around 2 p.m. Emma Tiglao yun. Mamaya si Atisa 6 p.m. Okay, mamaya rin ang darating ni Emma. Okay, so sabay-sabay sila. Ayun, sabay-sabay sila sa mga may time. Pwede nyo sila salubungin sa NAIA para makita nyo sila ng personal. Sige. Okay. Wait lang Paulit ano po? Ulitin natin mamaya 6 p.m. darating si Atisa. Kasabay nga daw niya si Emma. Pero pagdating lang ni Atisa mamaya sa airport. Tapos bukas naman, homecoming parade. Wait lang anong oras ang dating ni Emma? Wait lang. 10 a.m. Around 10 a.m. si Emma pero si Atisa 6 p.m. Mga ganyan. Emma at Nawat sabay po sila. Ayan, 11 a.m. pala. Sabi dito sa GC. 11 a.m. Emma at si Nawat magkasabay sila. Check ko nga lang kung kasama si Gatchabel. Pero bukas sa parada, kasama nila sina Anita at yung iba pa mga winners ng MGIPH. Yun yung ipaparada bukas. CJ Opiasa ipaparada rin ata bukas. Diamante, Krishna Gravidas, Maria Gigante, Justin Felizarta, Bea Maclellan, Michelle Arceo, Jean Bilasano, Anita Rose Gomez. Marami sila. Tsaka si Gatchabel pala. Kasama bukas. Sa Sinawat, tsaka si Sir Arnold. Ito, marami sila bukas. 2 p.m. around Ayala Triangle lang. Okay, yes, mamaya 6 p.m. Atisa, Manalo. Atisa, Manalo, sasalubungin lang sa NAIA. Pero wala pang official announcement sa homecoming parade. Kineso. Okay? Alright. So, ano pang gusto nyo pag-usapan? Kasi more on question and answer tayo. Okay. Wala magmumuban sa bansang ito. Parang nakakatamad magpadala ng MU. Actually, yun nga din ang naramdaman natin. No? So, next year, syempre, magpapadala pa rin naman ng bansa. Mangyayari pa rin naman ng Miss Universe Philippines nito. Baka sa January, mag-start na rin yan magparamdam ang mga dapat magparamdam or ang gusto magparamdam. And then, magpapadala pa rin tayo ng kandidata. Yun nga, sa Puerto Rico. So, given sa nangyari, given the situation, sino nang gusto nyong ipadala sa Puerto Rico? Gusto niyo bang ipadala yung maraming drama din? Dapat yung drama-rama din ba? Drama queen ba? Gusto natin ipadala? Gusto rin naman pala nila ng drama queen. Gusto niyo ba ng palaban? Yun ang nanadyak agad. Ayan yung mga sinasabi na kayo mga pangalan dyan. Kasi gusto niyo ng drama queen. Gusto ba yung mga, yung mga intimidating, ganyan? Or ano ba, tahimik lang? So, sino na ang gusto nyo ipadala sa Mexico? Sa Puerto Rico next year. Si Sierra Madre na lang daw. Anong gagawin ni Sierra Madre doon? Ayan, may mga nagsasabing Maureen Montaigne. Ayan, syempre si Iliana hindi pa rin nawawala sa ating mga choices. Move on! Ayan, may mga nagsasabi na move on. Kung drama-rama daw, bakit hindi lang daw kapitbahay nila? Ayan, so win-win. Pero ako, parang kung sino na lang, tinamad na din ako Actually, hindi pa rin naman talaga ako nakaka-move on. Kasi ilang araw pa rin naman. Tapos parang tinatamad na din ako. Tinatamad na ako mag-content. Tinatamad na ako mag-support. Mag-abang. Ganyan. Parang tinatamad kasi mangyayari. Kasi alam mo namang Deka Libre pa rin na ipapadala ng Pilipinas. Pero, syempre, pagdating natin doon, pagdating ng finals or pag mismong Miss Universe season talagang ang kalaban talaga natin ay ang mga organization or ang head ng organization. Kasi alam naman natin magaling naman yung kandidata natin. Kailangan may business. Sino nagsabi nyo? Kailangan may business para paldo yung CEO. Tapos paldo din yung may business. Sabi ni Sander.
Gusto niyang drama-dama, ipadala niyo si Pirena dyan, sabi ni Hat Maria Clara. So, yung during day 2, no, naalala niyo, drama-drama si Mexico, no? Tapos, nakuha niya talaga yung simpatya natin, nagalit tayo kay Nawat. Naalala niyo, nagalit lahat kay Nawat noong day 2. May content pa ako about kay Mexico, tapos sinabi ko pa dun sa content ko na, syempre, wag natin kalimutan si Drama Queen. Ganun yung sabi ko. Yung tagline ko. Syempre, wag natin kalimutan si Drama Queen. Nandito din siya. Tapos, ganun yung content ko. Kasi dami mga nag-comment na wag ko daw tawaging Drama Queen si Mexico. Throwing shades daw ako. Ganyan. Hindi niya daw deserve na tawagin ko daw siyang Drama Queen kasi parang nag-stand up lang naman daw siya. Women empowerment, ganun. Yung pala talaga, may niluluto pala talaga sila, no? Na parang dapat pala dun pa lang dito pa lang binash na pala natin dapat pala siya, no? Kasi nga in the end sa kanya pala talaga iikot yung kwento. Siya pala yung bida. Siya pala yung bida ng Miss Universe 2025 at akala natin noon talagang nagkataon lang random yung nangyari, yung eksena. Tapos yun sa dulo pala akala natin siya ang bida, siya ang inaapi, siya ang nakakaawa. Pero sa dulo pala ng kwento, no, siya yung yung kaasaran, kaiinisan. Though sabi nga natin, sabi ko nga din, hindi naman siguro niya kasalanan, baka victim lang din siya kasi totoo naman pumili sa kanya, nagluklok sa kanya, yung organization nga mismo. Pero at the same time, syempre may alam na rin naman niya yun, may kinalaman na rin naman siya doon. O di sabay-sabay na rin tayo magalit sa kanya. Nagalit. So yun nga, no, siya pala yung bida ng kwento, no, nakakaloka. So, doon pa lang dapat pala sa date, binash na natin siya, no? Binash na lahat. Hindi na niya nakuha yung simpatya natin. Tapos, so, mapapagtanto mo ngayon, no? Parang, may kinalaman ba si Nawat doon? Parang alam niyo ba yung nangyari? Parang, sa tingin ko naman, parang hindi rin naman ni Nawat alam yung nangyari ng time na yun. Parang hindi nila planong maging drama-rama sa hapon yung day 2. Pero, na-call out niya lang si Mexico kasi ka-call out nga. Tapos doon pagtanto na kaya pala hindi ginagawa ni Mexico. Kaya pala complacent na lang siya or complacent. Kasi nangyayari. Kasi nga, alam na nila from the start na siya talaga yung kokoronahan. Kaya pala during day 1, day 2, day 3, yun nga, maingay na rin naman yung mga chismisan sa talipapa na may kokoronahan na at ang kokoronahan si Mexico. Kaya pala galit din yung mga Latin communities. Yung parang, yun nga, laman siya ng mga edits na magkakaroon ng cooking show tapos Mexico talaga yun na yung pala kasi nga from the start alam na talaga nila kung sino yung mananalo. Kaya ayun, kaya siguro hindi rin nagpa-participate si Mexico sa sa mga photo shoots or sponsor shoots kineso kaya malakas ang loob. Yun yung side, yung kabilang side ng kwento. Yung kabilang side naman, sinasabi nila na baka alam din ni Nawat, pinaigay lang yung pangalan, ganyan. Kasi walang-wala daw, hindi siya kilala lang una, pinaigay yung pangalan. So, nakatulong talaga yung drama-rama sa hapon ng day 2. Nakuha niya kasi yung simpatya ng mga tao. Pero, yung day 2, nakuha niya yung simpatya ng mga tao, ng mga pageant fans. So, ayun na, nasa kanya na yung momentum day 2. Pero hindi pa rin niya ginagalingan, hindi mo talaga siya makikitaan ng nakakasindak siya, na siya yung heavy frontrunner, siya yung 1-2 beat. Hindi mo siya makikitaan ng ganon. Kaya sana, pinakita ni Fatima Bosch yung lahat para hindi naman tayo mukhang obvious na naglulutuan sila or para hindi tayo ganito, no? Kasi yun nakuha na niya yung momentum during day 2, di ba? Siya na yung kinakaawaan. Siya yung inapi. Siya yung tumindig. Kasi women empowerment. Ganyan. So, awang-awa tayo sa kanya. Pero sana ginalingan na niya, no? Yung talagang binuhos niya yung lahat. Nanindak siya. Magaling siya sa pasarela. Yung mga ganyan. Although okay naman mga styling niya minsan, pero wala namang judging ang styling. Pero pagdating sa swimsuit, fashion show, sa preliminary competition, evening gown swimsuit, sana ginalingan niya, no? Sana talagang katulad yung galing niya nila Colombia, nila Puerto Rico, or kung sino man, no? Para pagdating ng finals, hindi tayo nag-aaway-away. Tapos, dumating na yung finals. Yun, bonus na nga lang yung top 30 sa kanya. Pero, sabi natin papasok yan kasi Mexico. Yun na nga lang din yung lagi ko sinasabi, hindi papasok yan si Fatima kasi Mexico yan. Pero hindi talaga siya magaling. Hindi mo talaga siya makikitaan ng performer siya. Pero papasok siya kasi marami naman pumasok sa top 30. Even si Rwanda nga pumasok, di ba? So, papasok talaga siya. Pero yung top 12, magugulat ka, ba't pumasok siya
Yung parang, ano nangyari? So, pumasok talaga siya, no? Hanggang sa yun nga, pinilit na hanggang top 5 at siya'y nakoronahan. Wala mag-move on, yes. Yun nga, hindi pa rin naman ako nakaka-move on, pero yun nga. Kaya natin to. Yes, sabi ni Dex, mediocre siya. Yung pilit na pilit. Tapos yung nakoronahan na siya, sinasabi ko rin na ayoko rin naman maniwala na alam niya yung nangyayari. Sabi ko, baka naman hindi niya alam. Talagang wala siyang kasalanan. Gusto lang talaga ng organization na Mexico yung manalo. Sabi ko, hindi kasalanan ni Fatima yan. Basta nandyan lang siya, lumaban siya. Yung parang gusto ko pa siyang i-defend kahit papano. Hindi kasalanan ni Fatima yan. Wala, nagkataon siya lang yung Mexican delegate. Gusto ng organization manalo yung bansang Mexico. Nagkataon siya lang yung Mexican delegate. Kaya siya nakoronahan. Sabi ko, hindi ba kasalanan ni Fatima? Pero yun nga, yung after nung judging, yung nung finals, yun nga, naglabasan na yung mga pictures, yung mga resibo, tapos pati yung issue, tatay niya nga, business partner, ganyan. Diba? Yung naglabasan na sila lahat. Tapos yung mga reaction ng mga tao doon, parang alam na nila yung mangyayari. So, alam nilang lahat. Alam nilang lahat yung nangyayari. Ayun, pagkatapos noon, sabi ko, ay, hindi pala biktima si Fatima. Alam pala talaga nila. Kumbaga magkakasabwat silang lahat dyan. Alam na nila from the start, no? Ipanalo niyo si Fatima. Kasi ganyan. So, in short, ano nga sila? Lahat sila mga ano talaga, no? Mga walang pinagkaiba sa mga corrupt politician, mga nipo babies, walang pinagkaiba sa mga ganun. So, ayan, pinasok na nga po ng politika ang Miss Universe pageant, no? At hindi nyo akalain na sa 74th edition ng Miss Universe pageant, ganito yung mangyayari. At nagkataon na naman ulit na si Atisa na naman ang ating pambato sa cooking show na ito. And for me, ito na siguro yung most cook beauty pageant sa lahat ng beauty pageant na panood ko at nasaksihan natin. Ito na siguro yung pinaka-cooking show in pageant history kasi lantaran talaga, no? Talagang walang sinanto. Kasi di ba yung ibang mga cooking show hindi nila ma-cook kahit papano. Kunyari may gusto sila ipanalo. For example, Antonio Persil din 2023, hindi nila maligwak si Shanice. Si Shanice yung nanalo, mga ganyan. Tsaka ibang mga pageants pa, ganito. Pero ito, hindi talaga nila sinanto kahit hindi performer yung delegate, no? Kahit hindi performer, sige, ipasok nyo yan. Hayaan nyo na yung mga sasabihin ng tao, ipasok nyo yan. Yung mga ganun, ay, bahala kayo, ipasok nyo yan. Wala talaga silang sinanto, no? Talagang hindi nila iisipin na mababash sila kung ipapasok nyo itong mga to. Kaya, ito talaga yung pinaka-cook. Di ba sabi nyo nga, tutong na tutong daw. As in, tutong na pagkakaluto. At ito na rin siguro sa buong buhay kong panonood ng mga beauty pageants. Ito na talaga yung pinaka-grabing cooking show. Kasi lantaran talaga. Lantaran, no? Talagang binastos talaga tayo eh. Diba, lantaran talaga eh, na alam mo yung ebidensya eh. Hindi tayo nagagalit na dahil hindi si Atisay nanalo eh. Hindi naman tayo dun galit eh. Hindi tayo galit na hindi si Atisay nanalo, hindi Philippines, hindi tayo dun galit. Galit tayo kasi nga, yung nanalo hindi deserving. Yung parang gusto mo makakita dun ng Venezuela or Cote d'Ivoire, mga ganun. Or kahit yung pagpasok na lang ni Mexico sa top 5, sana si Puerto Rico yun, si Colombia, or lalo na nga si Guadeloupe, di ba? Doon tayo galit. Hindi tayo galit or hindi tayo ganito dahil hindi si Atisay nanalo. Imbyer na tayo kasi nga yung placement, di ba? Yung placement ng mga pumasok. Sayang nga rin si Puerto Rico, naaawa kay Puerto Rico. Galing ni Puerto Rico sa lahat ng segment eh. Lalo na nung evening gown. Si Cote d'Ivoire at si Puerto Rico, silang dalawa talaga yun, evening gown eh. Pero talagang inelbow nila si Puerto Rico, no? Yun na nga eh, host country pa tong Puerto Rico next year eh. Pero walang sinanto si Raul. Hindi, tanggalin nyo yan. Ipasok nyo yung Mexico. Diba? Talagang wala talaga sinanto tong edition na to. Kahit sabihin mag-host country ang Puerto Rico, as performer ang Puerto Rico. Si Guadeloupe, maintindihan ko pa kung bakit hindi pinasok kasi baka walang hatak. Pero yung Puerto Rico talaga, inelbow nila, oh. Talagang, pa din, no? Mexico, hindi, pasok nyo yan. Bahala kayo dyan, pasok nyo yan. Ganun.
So, naglutuan talaga. Tapos ito nga, may interview si Louie Heredia. Wala nga daw accounting firm dun sa judging na naganap. So, sila, nagtatabulate lang ng score, papasok, lalagay ng puntos, pero hindi nila alam yung total. So, wala daw tabulating firm. Ganun din yung sabi ni Natalie Glebova sa Instagram post niya. Wala talaga. So, talaga yung decision ng gagaling talaga sa organization. Kung sino yung gusto nilang manalo. Or kung sino yung gusto nilang ipasok. Si Atisa nga mukhang ilalaglag dapat nila yan eh. Hindi nyo ba naisip? Si Atisa mukhang parang gusto rin ilaglag yan pero hindi nila mailaglag kasi mahanapan sila ng butas. Nangyari lang nasa Asian ginanap. Di ba yung nasa Thailand tayo? So kung ilalaglag nila si Atisa, magkakagulo talaga kasi ang daming Pinoy dun sa venue. Kaya siguro hindi nila nilaglag eh. Pero mukhang ilalaglag din dapat nila yan. Walang pinagkaibigan sa nangyari kay Michelle D. Si Michelle D kaya nila nailaglag dun sa El Salvador kasi nasa Latin naman eh. Okay lang nailaglag kasi nasa Latin country tayo. Balwarte namin to eh. Pero dun sa siguro kung may pagkakataong ilaglag si Atisa, baka nilaglag nila yan eh. Pero dahil nga hindi mahanapan ng butas, nasa Asian country pa, talagang kapasok-pasok talaga siya. Ayun, sasabihin natin, dapat grateful na lang tayo. Ito na naman tayo. Grateful tayo dapat kasi nga after 2018, ngayon na lang ulit highest placement ang Pinas, no? 2018 Catriona, 2021 si Bea kasi top 5 lang. Then after 2018 na ibalik ni Atisa Manalo sa spot, yung runner-up finish. Ngayon na lang ulit. Hindi, I mean, in 2018, ngayon na lang ulit tayo nag-runner-up. Kasi si Bea, lang naman, top 5, di ba? Ano ba si Bea? 4th, 3rd, di ba wala? Top 5 lang naman. So, after 2018, si Atisay Manalo na yung nakapagbalik ng runner-up finish sa Miss Universe pageant. And dito natin napagtanto na it takes a binibini para maka-runner-up sa Miss Universe pageant. Parang, alam niyo yun, parang siguro galing binibining Pilipinas dapat ang isang candidate para maka-runner up sa pageant, sa Miss Universe pageant. Ewan ko parang ganoon kasi nga 'di ba? 'Yon. Naibalik ni Atisa Manalo sa runner up placement ng Pilipinas. At dahil nga kasi nga siya ang the last Binibini Greats. We witnessed the last Binibini Greats kasi nga yun nga siya. Ayun nga daw siya. Sabi sa mga nababasa ko. Pero nga, yun nga. Yun, grateful tayo, no? Dapat grateful tayo. Third runner-up is third runner-up. Grateful naman tayo. Grateful tayo, di ba? Kahit naman ako, grateful naman ako. Pero, alam niyo yun, yung parang, first runner-up, pwede naman sanang first runner-up eh. Yung parang kung deserve lang talaga, yung kung ano lang talaga yung nangyari, kung talagang positive yun nangyari ng Friday. First runner-up, hindi na ako hindi na tayo aangal kung first runner-up eh. Tapos si Cote d'Ivoire nanalo, no? Okay na yan eh. Basta wala si Mexico sa top 5. Second runner-up si Venezuela. Or kahit sabihin nating second runner-up si Atisa, okay na ako eh. Nag-first runner-up kunyari si Venezuela. Venezuela and Cote d'Ivoire, sila yung final 2. Second runner-up si Atisa, okay na ako. Basta deserving yung nanalo. Yung alam nating kaakyat-akyat, hindi mo mahanapan ng butas yung performance. Kaso hindi ganun yung nangyari. Yung Trump era, hindi ko alam kung nangyayari yung ganito. Hindi pa kasi ako maalam mag-assess ng Trump era eh. Basta ako pag nakita ko yung girls, ang galing magpasarela, nakakawaw. Pero yung Q&A, hindi pa ako maaram mag-assess. Hindi ko alam kung may mga ganito nangyari sa Trump era. So, i-ano nyo na lang ako dyan. Mag-comment na lang kayo dyan kung may natatandaan kayo nangyari ng ganito sa Trump era. Basta alam ko lang, yung mga nanalo sa Trump era, mga kasindak-sindak talaga sila. Yung mga wow, mga ganong girls. So, hindi ko alam kung naggaganto rin ba si Donald Trump dati. Ayun. Anyways, pag-usapan naman natin si Miss China. Eto, pag-usapan pala muna natin si 2012. Olivia Culpo and Janine Togonon. Guys, Olivia Culpo and Janine Togonon, anong comments nyo dyan? Kasi yung una, okay, sabihin natin si Janine Togonon na talaga yan. Kasi based sa Q&A, it's Janine Togonon. It's Janine Togonon based on Q&A.
So, ayun yan yung lagi yung sinasabi. Pero yung habang tumatagal na pagtanto ko, nare-realize ko kung bakit nila pinili si Olivia Culpo. Kasi baka nag-decide sila na overall ng girls, yung overall ng girls, ganda. Yung as in, ganda, face card, yung halos lahat, bubbly personality, ganyan. Doon ko na pagtanto na baka bet nila ng ganung personality or what. Kaya si Olivia Culpo yung pinili nila. Kaya parang hindi ko rin masabing luto ewan ko hindi ko alam O sige, sabihin na natin luto pagdating sa Q&A, pero baka may iba silang hinahanap, may ibang putahe. Yung as in, overall, baka si Olivia Culpo yung gusto talaga nila. Ewan ko hindi ko alam sa inyo, pero yun. Yun lang. Pero yung pag-usapan na natin si China pala, yun nga, isa ako sa mga genuinely happy kay China kasi si China yung nakakuha ng Continental Queen, Miss Asia. Sinasabi nila, sabi sa mga chika, tinanggihan daw ni Atiso or ni Vina. Pero hindi ko alam kung totoo yun na tinanggihan daw bla bla bla. Pero kung ano man, basta kay China kay China binigay yung Continental Queen. And masaya ako para kay China kasi nga, si China wala siyang makinarya. Hindi pa dyan country yung China, yung country nila. Kulang din siya sa support, lalo na sa mga online support. Kasi nga, alam niyo naman restrictions ng social media sa China, di ba? Wala nga doon Facebook, wala doon mga ganyan, walang Grindr, basta walang lahat, ganyan. So, kulang talaga siya sa online support si China, pero na-penetrate yung competition na talagang inano niya, no? Binigay niya lahat, in all out niya. At ayun, glad na pansin siya. Yun nga, kung nag-top 5 si China, hindi na sana tayo mag-aaway-away. No? Sana nga si China na lang din ng pinasok nila instead of Mexico, di ba? Mas matutuwa pa tayo eh. Malalaman natin, wow, very fair. Very fair, pinasok si China. Kasi akala natin di pa pasok si China eh. Sabi ko pa nga nung una, sabi ko nakakatakot to si China kasi walang market sa China. Pero performer siya. Sabi ko, hindi yan ipapasok kasi anong mahihita nila sa China? Pero sabi ko, sayang to, performer, ganyan. Pero pinasok nila ng pinasok, no? Pero yun nga, sana pumasok na lang sa top 5. Kaya nga masaya ngayon na siya nakakuha ng Continental Queen. Though, yung Continental Queens kasi, parang hindi na siya nagmamatter eh. Parang wala lang siya, parang token placement kasi ang Continental Queen. Dito nga lang, di ba, wala namang Continental Queen naglakad sa stage eh. Wala namang nag-farewell walk na Continental Queen, di ba? Pero kasama ka naman sa mga events, ganyan. So, carry na din, ganyan. So, ayun. Basta parang token placement lang naman kasi ang Continental Queen. Pero hindi na masama. Kaya, genuinely happy ako kay China. At kay Malta. Yung Europe. Diba, si Malta yung Europe. Yun. Yung mga parang hindi mo akalain. Parang hindi sila napapansin, ganyan. Hindi sila napapansin. Herschel, ikaw ba yan? Wait lang, Herschel. Herschel, ikaw nga. Hello, what's up, Herschel? Usap tayo sa Teams. Japan din. Si Japan naman, pumasok si Japan sa semis. Napansin siya, no? Pero ang ganda na lang talaga yung inusad niya eh. Sa top 12 naman, sino yung gusto niyo dapat pumasok sa top 12? Sino yung dapat gusto niyo pumasok sa top 12 ba? Parang si Latina dapat pumasok siya sa top 12. Pero yun nga, wala nakuha ayun, Atisa pa o Latina ka din. Ayan, si Dex, Latina din. Lahat kay Latina. No, si Latina na lang, no, yung naiwan. Costa Rica, ang issue ko lang kay Costa Rica, maliit. Nagpe-perform siya, pero pag pinagsama-sama mo na lahat ng mga girls sa top 12, maliit siya. So, yun nga, matatangkad lahat ng pinili ngayon. So, guys, again, nagmamatter ang height. Ayun, nakita nyo yung lahat ng pumasok sa top 12. Matatangkad. Ngayon, kung maliit ka, may elbow ka. Kahit nagpe-perform ka. Kasi si Costa Rica, performer siya. Ang problema sa kanya, height. Kaya next, again sa Puerto Rico walang magme-mention ng mga babaeng maliliit. Kasi malalaki yung papasok talaga. At siguro ngayon, nagmamatter din talaga yung height. Hindi na tayo IMG era. Pumasok na tayo sa Raul Rocha, Mario Bucaro era. Gusto nila yung matatangkad. Mga matatangkad. As in matatangkad. So again, wala na magbabanggit ng mga maliliit. Pakistan din maliit. Pumasok ba si Pakistan?
Palestine, hindi siya ganong kaliitan. Pero lumaki siya, si Palestine, lumaki lang siya. As in, lumapad siya. At again, marami yung top 30. May clout sa candidacy ni Palestine. Kaya pumasok din siya. Anyway, so yun nga si Latina, no? Ayun, naiwan si Latina. Hindi natin alam kung ano nangyari. Ba't naiwan si Latina? Ganun. Mexico daw maliit. Hindi yung maliit na as in bare minimum. May mga minimension kasi kayo, mga girls na nasa bare minimum yung height. Yung kaya naman umakyat guys ng height. Hindi yung bare minimum na height. O, alam niyo na yung mga kayang umakyat na girls, 5'7" and up. Hindi 5'7" below, hindi 5'5", hindi 5'4", na pag pinag-heels mo, 5'6" na. Hindi ganun na. As in, yung flat talaga, 5'7", flat, pataas. Pag yung 5'7", pag pinag-heels mo, magiging 5'8", 5'9", ganun. Hindi yung 5'4", pag i-heelsin, magiging 5'7". Para wala tayong away-away, hindi dinadaya. Kasi ito yung lagi tayo eh. Naiba yung direction sa usapan. Kasi di ba pag swimsuit round, di ba dinadaya. Maliit kasi siya kaya pinoponytail na gano'n. Kaya nag-platform heels kasi maliit. E di para hindi tayo nag-uusap-usap ng ganyan-ganyan, ipadala nyo na agad yung matangkad. Yung batak na matangkad para wala nang away-away, di ba? Eh, ba't kasi nag-platform kasi ang liit, di ba yung mga gano'n. Para walang away-away, ipadala agad ng matangkad, wag nang dayain. Anyways, balik tayo kay Latina. Yun nga, naiwan si Latina, no? Tapos yun nga, pumasok sa Mexico. Pero pagdating yun sa evening gown talaga, yun nga, doon na lang nagkatalo-talo, no? Sira ang listahan ng lahat. Kasi nga, pumasok si Mexico. Doon may mga top list naman. May mga listahan naman na nagpasok kay Mexico sa top 5, pero iilan lang. Pero the rest, basag talagang listahan. Ano ba? Basag no mga listahan. Basag ang listahan ng miso, basag sila. Thailand number 1 nila eh. Yung iba, number 1 nila si ganyan. May naglagay ba kay Mexico sa number 1? May natatandaan ba kayo naglagay kay Mexico sa number 1? Parang wala, no? Pero may nagpasok kay Mexico sa top 5. Diba? So, wala, no? So, basag talaga, no? Pero kahit pa paano may naglagay sa kanya sa top 5, no? Ayun. Pero wala talaga nakapredict sa kanya, no? Yun nga. And then at the end, yun na nga po, si Mexico na yung kinoronahan. At ang sigaw ng mga tao ngayon, mag-resign. Tingnan natin kung magre-resign talaga siya. Malay mo, sa ibang susunod na linggo, no? Pero ang ano dun kay Mexico, no, kunyari, kukunin siya ng mga country. Kunyari, dito sa Philippines, kinuha siyang guest sa MUPH. Paano yung magiging reception natin kay Mexico, no? Masaya tayo. Wow! Masaya tayo. Ano kaya? Kunyari ako, kasi di ba media ako. Paano magiging reception ko kay Mexico nun? Masaya ba dapat ako? Mexico. Woo! Di ba? Alala bato ko doon ng kamatis. E dito palabas ako sa venue. So, paano nga? So, ayun yung magiging mahirap kay Mexico. Hindi lang naman sa Pilipinas, kasi sabi natin sa Thailand, Guinness siya sa Indonesia. Lahat hindi siya gusto eh. Mexican fans or mga tiga-Mexico lang yung may gusto sa kanya eh. So, dun sila may hirapan. So, hindi talaga nila ma-market si Mexico, no? Kaya, kung ako sa kanya, mag-resign na lang ako. Kaysa naman hinihate ako ng tao. Mas gugustuhin siya ng tao. Mas, alam mo yun, yung may babalik niya yung credibility niya. Yung mamahalin siya lalo. Pag nag-resign siya. Diba? Yung ayoko na kasi bigay ko na lang sa rightful winner. Mas mamahalin natin siya, diba? Kaysa naman gantong halos isumpana natin, diba? Kaya yun talaga yung right way sa kanya. Talagang mag-resign siya. Pero syempre, hindi naman to makakarating sa kanya, no? Ayun lang naman, kung maisip nila na mag-resign na ako kasi hindi rin ako magiging masaya for the whole year, diba? Kasi yun nga, hindi rin nila mai-market. At dahil sa nangyari ngayon sa Miss Universe, hindi nila mai-market yung winner, balot sila ng kontrobersiya since day one. Ayun nga, obvious na cooking show. Hindi na talaga makakaahon ng Miss Universe pageant. Diba bagsak sila eh, since 2022. Actually, binili ni Halu yung Miss Universe ng 2022, bagsak na eh, kaya nga binenta na eh. Tapos sinalo ni Halu. Tapos hindi na sila nakaahon-ahon, no? Tapos ganito pa yung nangyari ngayon. Hindi na talaga sila makakaahon. Diba? Ayun. So, dahil dyan,
nakuha ng Miss Grand ng simpatya. Miss Grand na daw ang favorite pageants ng lahat. Yung parang nababasa ko ngayon. Hindi ko nasusuportahan yan. Miss Grand na ako. Ganyan, Miss Grand, Miss Grand. So, ibig sabihin, tagumpay si Papa Nawa at naibagsak ang Miss Universe pageant. Kasi Miss Grand na daw sinusuportahan ng lahat. At speaking of Miss Grand, bukas nga po, may homecoming si Emma Tiglao, parada niya. Again, sa mga viewers natin, parada bukas na Emma Tiglao. Kasama niya si Papa Nawat at si Gacha Bell. 2 p.m. bukas sa Ayala Triangle. Kasama niya rin yung ibang mga MGIPH Queen. So, lahat sila doon, mga naka-float. So, sila sa Ayala Triangle, guys. Sa Ayala Triangle, 2 p.m. bukas. Mamaya, dating ni Nawat tsaka ni Emma, mamayang mga 11 a.m. sa NAIA. Okay, so yun na nga, nakuha na nga ng MGI ang number 1 spot. Sila na ang number 1. Kasi wala na eh. Pabagsak na ang pinaka-inaabangan nating pageant. Kahit wala, kahit sabihin natin ayaw natin tanggapin, pero kailangan natin lunukin na wala, pabagsak talaga sila yung Miss Universe. Di ba? Ay, kahit ako, tinamad na rin ako next year na magsubaybay kung ganito rin naman at tayo ganito ng ganito eh. Yung ganun, hindi tayo naiinis kasi hindi Philippines na nanalo. Naiinis tayo kasi hindi deserve. Yung talagang halapan yung luto talaga. Yung alam nyo yun, harapan yung ginawang luto. Binastos tayo lahat ng mga pageant fans talagang niluto. Hindi tayo naiinis kasi hindi Philippines na nanalo. Talagang pinilit yung pinilit. Yun. Tagal kong sinubaybay yung journey ni Atisa. Yes. At Cote d'Ivoire naman, pag-usapan naman natin si Cote d'Ivoire. Historic sana kung sanalo si Cote d'Ivoire. The last time na nagpadala ng delegate ang Cote d'Ivoire, 1986. Then hindi na sila sumali kasi syempre alam niyo naman ang bansang Ivory Coast or Cote d'Ivoire na ngayon, hindi naman sila ganoon ka stable na country, hindi sila first world, parang third world din or parang kagaya rin ng Pilipinas. Basta parang lang sila, poor na country. Pero yun nga, pinipilit nilang magpadala ng mga delegates sa mga pageants para kahit papano mapansin ang country nila na nag-i-exist sila, especially yung mga tao sa kanila nag-i-exist, at meron din silang magandang may offer. Nagpapadala sila ng mga candidates sa iba't ibang mga pageants, yung mga mabababa lang yung mga franchise. Yung mga puchu na pageant, kasi maliliit lang naman ang franchise na mababa lang. Sa Miss World, nagpapadala sila, yun yung priority nila, and not until, ito na nga, nagpadala ulit ng Cote d'Ivoire. Last year na lang ulit sila bumalik. From 1986, then 2024, na lang sila ulit nagka-candidate. And then unplaced. And then this year, yun na nga, sinad nila si Olivia Yache na talaga naman palaban, na may napatunayan na rin sa Miss World. Tapos ito, talagang binigay nila yung lahat, pero yun nga, yun yung nangyari. And ito sana yung time, yung taon na makilala yung country nila, kasi kahit kayo, nagulat kayo, may country palang ganito, nag-i-exist, Cote d'Ivoire, hindi nga natin alam kung paano i-pronounce, di ba? Kahit yung host, hindi niya alam kung paano i-pronounce. Bawat tawag niya sa Cote d'Ivoire, iba-iba yung pronunciation. Kasi nga, hindi natin alam na nag-exist sila. And this is the right time na sana para mapansin sila. However, yun nga, na-snatch sa kanila yung chance na makuha sana. And it could be historic. Pero yun nga yun nangyari, diba? Nakakalungkot sa part niya kasi binigay ni Olivia Yache yung lahat And hindi pala siguro ganun. Yun. Cote d'Ivoire sa Venezuela, wala naman tayong pero yun, Venezuela is Venezuela. Carry na nila yan. Pero yun nga, siya talaga yung pinaka na-snatch siya ng pagkakataon, si Olivia Yache. Okay. Eto, kung si Melissa Flores daw ang Miss Universe Mexico 2023 na lang sana. Okay. So, ayun nga. Kung gusto nila mag-crown ng Mexicana, sana nagpadala sila ng kasindak-sindak na Mexico. Yung talagang walang butas ang performance. So, ayun nga. Sabi mo nga, Melissa Flores naman sa'yo. Akin naman, Sofia Aragon. Kung itong mga era na, Sofia Aragon na siguro. Wala kang mahahanap na butas kay Sofia Aragon. Yun naman, may mga Mexicana rin naman talagang mga palaban pero hindi umusad. Ayan, sabi rin ni Real, Sofia Aragon, no? Kung gusto rin naman pala mag-corona, bakit nila lang kinoronahan yung mga dating Mexicana na talagang mga palaban? No? Ba't dito pa napunta?
sa kay Fatima. Honest answer daw, if ikaw po, ito sabi ni Life Hits, honest answer daw kung ikaw po, PH or Cote d'Ivoire. Syempre gusto nating Philippines. Philippines talaga kasi Filipino tayo ganyan. Pero based sa nakita ko, kung Q&A lang talaga yung i-scorean. Kung Q&A guys Q&A lang naman si Cote d'Ivoire. Kunyari, talaga magbe-base tayo, Q&A, mag-i-score tayo. Cote d'Ivoire, pati yung delivery lahat Pero kung overall, pag sinabi sa akin, guys, ang titingnan natin yung overall yung dapat maganda, malakas ang presensya, marketable, ganyan, si Philippines. Kaya wala ka talagang maano kay Philippines. Wala kang mapipintas. Yun nga, walang butas talaga si Philippines. Siya talaga. Kaya kahit sabihin mo mag-top 2 sila, si Cote d'Ivoire at si Philippines. Si Philippines na. Si Philippines kasi nasa kanya lahat, face card, yung aura, yung presensya, tsaka yung yun nga, marketable, bankable. Lahat ng hinahanap na sa kanya kay Philippines. Di ba siya yung marketable talaga? Hindi naman sa minimenos natin si Cote d'Ivoire, pero mahirap i-market ang ganung beauty. Sobrang androgynous ni Cote d'Ivoire. Mahirap siyang ma-market. And sa system natin ngayon, alam nyo naman mas pinipili pa rin yung kagayang beauty ni Atisa, hindi naman sa pag-ano. Pero yun nga, pag sinabihan ka na, dapat overall ang pipiliin nyo, ganda, ganyan, ganon. Si Atisa talaga yung lapang. So si Atisa talaga yun. If ever, sila yung natira sa top 2. Pero kung sila yung top 5, malamang sila naman talaga yung top 2 doon. Kaya, ayun. Wait lang So kayo, ano ba mga sentiments nyo dyan? Ano pa mga sentimento nyo dyan sa buhay? Natapilok daw si Cote d'Ivoire. Natapilok. Hindi ko na Nakakaloka bilang nawala yung top 3. Yes nga po. Kasi nga po, yun nga. Kung nagkaroon ng top 3, tas, di ba, nagkaroon top 3. Kasi papasok mo si Mexico, si Thailand, tsaka ng isa pang girl, magkakagulo talaga. Kasi dun sa top 5 Q&A, alam mo kung sino yung tatanggalin obvious. Very obvious kahit mga bata yung mga judges doon. Kahit hindi pageant fans, sa top 5 na Q&A, pag nag-score na, pag pinapili ka, sino yung lowest 2? Alam mo kung sino yung tatanggalin doon. Kahit sino tanungin mo, alam nila kung sino tatanggalin doon sa top 5 pag sabing lowest 2. Kaya hindi na sila nag-top 3 Kasi pag nag-top 3, pinili mo yung lowest 2, magkakagulo talaga. Kaya wala, gawin natin. Di ba kaya nga bastusan nag-announce ng top 3, di ba? Hindi, walang top 3. Question and answer ulit kayo. Bahala kayo dyan. Kung ano sasabihin ng mga tao. Question and answer ulit. Edi yun nga nangyari. Question and answer kasi nga baka sakaling mailigtas, baka sakaling bumawi, kasi nga pinipilit Pinipilit, hindi, question, answer ulit kayo, baka bumawi itong dalawang lowest 2, ganyan. Hindi pa rin naibawi. Talagang wala talaga, hindi nabawi ni Fatima yung sarili niya. Hindi niya na-redeem yung sarili niya, Si Vina bumawi, kahit papano. Bumawi si Vina. Bumawi siya, pero konti lang. Konti lang yung puntos. Pero si Fatima talaga wala. Sige, sabihin natin, kuya, nakasagot naman siya Nakasagot naman siya, pero hindi niya lang masyado na-express yung sarili niya. Yun na nga, hindi niya na-express yung sarili niya na compared dun sa iba, sa 4 or sa 3, di ba? So, sino yung pipiliin mo? Di yung mga na-express yung sarili ng ayos. Kasi nga sa top 5 Q&A, macho ka lang talaga dyan, masuka-suka ka. Ikaw talaga yung matatanggal. So, hindi ka pwedeng ganun-ganon. So, ganun yung sinasabi nila. Kuya, nasagot naman ni Fatima. Hindi nga lang maayos. Or hindi naman yun na nga. Kailangan ng delivery. Kailangan delivery talaga. Ayun. Tsaka si Fatima ata may issue rin ata. Siya yung nakoronahang Miss Universe Mexico. Puro siya issue, Puro siya issue sa buhay. Kaya, ayun. Naniwala na ako ngayon, hindi niya pala kasalanan, hindi pala siya biktima. Lahat may kasalanan. Okay. Sino yung lowest 2? Mexico and Thailand. Mexico and Thailand. Hindi mo sasabing si Venezuela o si Cote d'Ivoire. Hindi. Lalo lang hindi Philippines. Thailand and
Mexico talaga yung lowest dun nung nag-ano sila. Top 5 Q&A. Kung top 5 Q&A alone lang naman. Pero kahit evening gown, sila pa rin talaga eh. 'Di ba? Sa 5 yon, kahit evening gown performance, sila pa rin yung lowest to dun eh. Yung Mexico at Thailand eh. Pero yun nga, dahil nga pinipilit ang dapat pilitin, di push tayo. Push kung push. 'Di ba? Kaya wag kasi iba ito na naman yung mga hindi pageant fans, sasabihin na naman, lagi naman kayong ganyan. Pag hindi nanalo ang Philippines, lagi niyo sinasabi, luto, luto. Hindi lagi ang Pilipinas ang mananalo, ganyan. Akala nila galit-galitan lang tayo, pero hindi nila alam kasi hindi naman sila nag-a-analyze or nagaganto-ganto. Or hindi naman talaga sila pageant fans na hindi nila alam na normal yun nangyari. Akala nila normal lang yun nangyayari. Pero hindi talaga siya normal. Ano siya? Concerning. Ganda sagot ni Mexico. Gaganda daw yung sagot ni Mexico, yung nagkasagutan sila ni Nawat. Talaga, oo naman, di ba? Maganda talaga. Nakuha niya nga yung simpatya natin. Naawa nga tayo sa kanya eh. Di ba, awa tayo sa kanya. Binash pa nga ako dun sa comment ko, sa post ko eh. Kasi tinawag ko daw siyang drama queen. Sabi ko, ano naman ng mga to? Ang ano naman, ang sensitive or ang lambot. Parang natawag ko lang na drama queen din sa content ko. Kumbaga moniker, ganyan. Binash ako. Huwag ko daw tawagin drama queen. Di gayon, galit na galit kayo kay drama queen. Same sa ginawa nila ng time ni Andrea Mesa, nag-round 2 sa Q&A. True. Pero yung kay Andrea Mesa, tanggap pa rin natin kahit papaano kasi nandiyan si Andrea Mesa simula na nag-start yung 2020th edition. Nanggugulat talaga siya, naninindak siya. Sabi rin ng mga tao dun sa venue, nakakatakot siya. Yung may clout talaga kay Andrea. Yung nakakatakot, nakakaabangan, ganyan. Although mukha siyang titahan, pero nakakatakot daw talaga siya. Kaya, ma-justify natin si Andrea Mesa. Yung parang okay lang. Yung parang kahit sabi mo pinilit si Andrea Mesa, ma-justify mo siya. Kasi nandyan siya. Ramdam siya. Kahit sabihin natin pinilit siya. Kaya okay lang. Sige, okay lang. Si Andrea Mesa. Tapos simula nag-umpisa yung 2020th edition, 1 to beat yun, si Mesa, no. Ayun. Kaya, ma-justify mo. Okay lang. Pero ito talaga si Bosch, wala talaga. Hindi mo siya maipagtatanggol. Hindi natin siya madedepensahan pag ganito kasi wala kang masasabi. Bukod dun sa nangyari kay Nawat, wala talaga. Wala. Si Aiko Melendez, yes, Aiko Melendez versus si Jinky. Si Aiko si Meza, tapos si Jinky si Bosch. Bakit naman daw tinaas si Thailand? Syempre, Hello Universe. Ito naman kung bakit tinaas si Thailand, ang say naman natin dito, siguro may kinalaman pa rin talaga si Hello. May ano pa rin siya, may decisioning factor. Di ba magka-aliado yan? Si Hello tsaka si Raul. Sila yung beshi-beshi. Sabi nila, baka sinawat yung may gusto. Pero feeling ko hindi sinawat eh. Kasi sinawat, ibang grupo siya. Si Raul tsaka si Hello, sila naman. Magkalaban silang dalawa, di ba? Ganun ang sinasabi. Pero ewan ko kung anong totoo. Kaya feeling ko wala ring alam sinawat. Feeling ko walang alam sinawat. Halos decision yun. Yes, buhay pa si Hello. May share pa rin si Hello sa Miss Universe. Hindi lang siya pwedeng magpakita. Kaya nga inappoint niya si Mario Bucaro na parang tao niya, ganyan. Hindi siya pwedeng magpakita kasi may mga kaso-kaso siya. Pero may share pa rin siya, parang ganyan. Nag-usap yung sinanawat at Raul. Pwede din, pero ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung totoo kasi sabi sa ibang usapan, di niya alam. Sabi naman iba, magkaalam nila, ganyan. Hindi natin alam kung ano yung totoo. Tapos si Uncle nagpo-push siya lately, yung bago mag-finals, di ba? May mga post pa siyang, I'm scared. Ayan, di ba sabi ni Hugo? Kaya pala I'm scared siya. Yung mga cryptic post niya, cryptic post niya, di ba? Kaya baka wala talaga siyang alam. Hindi niya alam na ganito yung mangyayari. Diba? Yung mga ganito. Hindi, parang, feeling ko lang hindi niya talaga alam. Pampalubag ni Raul sa Thailand. Pwede. O kasi magkakaaliado eh.
I mean, magbe-business partner eh. Sige, pasok nyo na rin yung Thailand. Business partner tayo. Pero ano no, sa ng Thailand, hindi talaga nila makuha yung corona. So kung napaprustrate tayo, mas frustrating sa kanila. Kasi gusto na nila manalo ng Miss Universe. Diba? Alam nyo kung gaano nila kagusto manalo ng Miss Universe. Pinadala nila si Vina ngayon. Si Vina para siya si Atisa. 'Di ba? Yung clamor kay Vina, parang si Atisa, People's Queen nila 'yan. Tapos ngayon ending first runner up kagaya kay Antonia. First runner up. So kung may masisiraan ng ulo or kung may magkakabaliw-baliw-baliwan, Thailand talaga. Kasi di mo first runner up. First runner up ulit, no? Ayaw talagang ibigay sa kanila. So sila talaga yung pinaka ngayon, frustrated. Tas si Vina, 'di ba? Yung parang kahit sabi mo lutuin na, ba't hindi nyo pa niluto kay Vina? Ay, nandiyan na si Vina. Para matuwa lang kami, 'di ba? Kunyari tayo ako, para matuwa lang kami, ano lang namin yung gusto namin. Ba't hindi nyo pa kinurunahan si Vina? Nandiyan eh. Ba't hindi pa si Vina Morales, 'di ba? So sila talaga yung totoong frustrated ngayon. Sila yung halos mabaliw-baliw dyan, maglupasay, magwalling. Kasi nandun na si Vina, yun eh. Sige na, lutuin nyo na. Para matapos lang yung namin, cravings. Pero hindi nila ginawa, no. Kaya sila talaga yung first rate. Yung magwo-walling talaga, no. Sila yung nakakaawa ngayon. Tapos yun, tagal. Hindi nila makuha-kuha yung corona. So, anong nalang gagawin nila ngayon? May bala pa ba sila? Oo, sabihin natin may bala pa sila kasi nakita nyo na may ibang Thai queens. Pero hanggang kailan? Kasi kahit papano, kahit ganto-ganto tayo, alam mong marami tayong bala at totoo yung mga bala natin. As in talagang mga nakakatakot yung mga susunod nating bala. Sila, meron pa ba silang mga kasi mga bala natin nakakapag-Ingles. Magagaling mag-Ingles ang mga bala natin. Mukhang kinukuha ngayon, magagaling mag-Ingles. Meron pa ba sila? Ayun yung sa kanila. Parang natapos na rin sila kay Vina eh. Kay Vina Morales. Wala silang mga backstory, yung mga pinapadala nila. Natapos na rin ata kay Vina eh. Kaya, na sila ngayon? Baka magaya sila sa Indonesia na nawala na ang prime year. May prime era daw ang Indonesia eh. Meron ako nakitang content, may prime era ng Indonesia hinahanap nila. Baka magaya sila sa Indonesia na wala na ang prime era. 'Di ba? So ayun. 1988 pang huli ng Thailand. Yes, si Boy Simon or Portney Prakanakanok. Hugutin mo ba 'yon kung ikaw yung Thai? Panonoorin mo ba yun as coping mechanism? Hindi pa nga ako buhay noong 1988. Gagawin pa lang ako noong 1988. Diba? Tapos kung ikaw yung tayo, gagawin mo bang coping mechanism yung Miss Universe 1988? At least tayo may coping mechanism. 2018. Coping mechanism, ang ganda pa ng edition. Kung ikaw yung tayo, gagawin mong coping mechanism yung 1988. Baka hindi pa buhay nun eh. Visitarina po naisip ng Thailand. Siya. Trans na lang daw ang ipadala, sabi ni Jet. Sabi ni Dude, grabe, puro cooking show sinalihan ni Atisa. Yun nga po, no, si Atisa talaga yung hindi tinantala ng cooking show, no. Lahat ng mga sinalihan niya may controversy yung nakadikit. Pero ang kay Atisa, talaga nagpe-please talaga siya, no. Umaakyat siya. Si Atisa, umaakyat talaga siya, no. At nakukuha niya yung placement na, yun nga, nakarapat dapat din naman kahit papano. Kagaya ngayon, third runner-up, hindi na masama. Kasi third runner-up, nag-top 5 ka, strong finish yun, hindi yun masama. Yun, nakukuha niya talaga yung deserve niya, no. Although, yun nga, may mga nakakabit na controversy, pero talagang nakukuha niya kung ano yung dapat makuha. Ibig sabihin, ganun talaga siya kagaling. Kaya ito na naman po, sinampal na naman ni Atisa ang mga bashers niya. Kasi di ba nag-uumpisa tayo, ito na naman yung mga bashers. Unplace yan. Tapos lagi natin sinasabi, hindi yan ma-unplace kasi Atisa manalo yan. Yung parang mga syunga ba kayo? Kailan kayo pinanganak? Na unplace daw si Atisa, ganyan. Wala daw kalatoy-latoy, ganyan.
Parang ako, kailan kayo pinanganak? Hindi nyo ba alam Atisa Manalo yan? Yung parang, yung pangalan pa lang niya, compelling backstory, background, um, experience. Atisa Manalo yun, tapos ganun na sasabihin, di ba? Edi ito na naman, di ba? Pinatunayan ni Atisa, sampal sa lahat ng mga bashers niya, no? Ending Santo Niño pala yung nanalo. Miss China nga yung nanalo eh. Miss Chinese. Hanapin si Yuta na basher. Siba si Yuta. Pero yun nga yung mga bashers dyan sa comment section, no? Unplace. Sabi ko, ha? Never ma-unplace yan. Kasi nga Atisa Manalo. Papasok yan kahit top 30. First runner-up yan ni Kat. Yes. Ano daw yung gown ni Mexico? Hindi ko rin alam kung ano yung inspirasyon. But nga, tapos nga, yun nga, di ba pumasok si Mexico sa top 5. Sana nag-gown na lang siya ng maayos, no? Yung magandang gown ba? Kunyari, yung gown niya ng preliminary. Kung ganun yung gown niya, tapos hindi maganda yung performance niya, okay na, sige, tanggap na natin. Ikaw ang top 5. Nakuha mang isa sa mga spot sa top 5, tanggap na natin. Lumabas ng ganun yung gown. Hindi mo talaga matanggap saan hinugot yung placement niya or yung score niya kung bakit siya nakapasok sa top 5. Parang, paano kita pagtatanggol? Like, ultimo yung gawin mo, tsaka. Tapos pumasok ka sa top 5, wala talagang sasabihin sa'yo, girl. Hindi na nga maganda yung performance mo, hindi pa maganda yung gawin mo, tapos pumasok ka sa top 5. So, hindi mo talaga siya mapagtatanggol, no? Kaya nga sana, nagsuot na lang siya ng magandang gown para kahit pangit yung performance niya, tapos pumasok siya sa top 5, sasabihin natin, hindi, maganda yung gown niya, kaya pumasok siya sa top 5. Maganda, kaya okay lang yan, maganda. Doon wala ka talaga masasabi kay kay Fatima Bush eh. Tapos yun nga na Q&A, tapos ganun pa yung performance, siya yung pinaka-lowest. Wala ka talaga mahuhugot kung paano mo siya maipagtatanggol. Wala kang sasabihin. Wala kang sasabihing maganda talaga. Sabihin na natin, sige, hindi maganda siya yung overall maganda siya. Face card siya. Di ba? Hindi din naman. Hindi rin, batak na batak yung mukha. Hindi din naman. Diba? Wala ka talagang sasabihin sa kanya. Siya yung overall winner. Ang ganda niya. Nakakasindak yan. Pag nakita mo yan sa personal, masisindak ka dyan. Wala talaga eh. May pagka-makeup shamer pa daw. O, diba? Matured na mukha. O, diba? Pero yun na nga, sana maisip nila yung nangyari, no. Yun nga, baka mahimasmasan siya na hindi ako gusto ng tao. Ayun, baka mag-resign nga. Pero nga, kung sakali mag-resign, si Thailand yung papasok. Kaya brace ourselves. Baka may mangyari pa sa mga susunod na linggo. Kaidaran ko lang si Mexico. Buti na lang pogi yung kuya niya. Charot. Pogi yung kuya ni Mexico. Pwede na yung kuya ni Mexico. Hindi ko rin tanggap yung hindi mo rin tanggap yung Thailand kung sa Thailand. Okay na yun. Sa Thailand na yung susunod eh. Bigay na natin sa Thailand. Total, sila naman yung host country. Ako, okay. Sige, tinatanggap ko na kung sila. Sila naman yung nag-host country. Sila yung Pumondo. Tsaka si Vina naman yun. Si Vina naman yung Thai delegate. Alam niyo naman yung sinakripisyo ni Vina. Okay na yun. Ganun na lang isipin nyo. Ganyan. Tanggap ko pa pag Thailand. O, diba? Kasi si Vina naman yun eh. Okay na yun. Si Vina naman yun. Tsaka ginawa naman lahat ni Vina. Ginagawa naman niya lahat ang problema. Hindi talaga umaayon kay Vina. Yung nakoronahan si Vina ng MUT, okay, ang ganda niya. Maganda. Pero habang tumatagal, nawawala. Kasi minsan naaabuso din si Vina eh. Yung parang go with the flow na lang siya. Lagi siyang kabuntot ng organization. Pinapagawa sa kanya lahat ng mga dapat igawa. Si Vina ginagawa naman kasi gusto niya talaga yung Miss Universe eh. Kaya kahit anong laban niya, hindi talaga umaano sa kanya pero hindi na niya yung kasalanan. Ginagawa niya yung lahat pero hindi talaga umaayon talaga yung star. So kung ito na lang yung pagkakataon na makoronahan siya Miss Universe at makuha ng bansang Thailand ng Miss Universe crown after 1988, edi maging masaya na lang tayo para sa kanya. Mas deserve pa rin Puerto Rico yung top 5 kaysa Mexico. Yes, yun nga yung sabi natin kanina. Nabash din kaya siya sa bansa nila? Hindi po, sa Mexico hindi.
maganda yung pagtanggap kay Fatima sa Mexico. Pero yung ibang mga Latin countries, hindi din. Hindi nila bet. Yung mga, ibang mga pageant country sa Latin, hindi nila bet. Mexico lang talaga, yung syempre, Mexico, parang tayo din naman kung sa atin nangyari. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa tayo kasi kababayan natin. Ayun. Isipin nyo, kunyari sa atin nangyari, yung Philippine delegate, siya yung obvious pinaka-lowest sa top 5. Siya si Fatima Bosch, kunyari. Tapos siya yung nanalo. Isipin nyo yung magiging POV natin. Di ba masaya din tayo? Yung perspective natin, masaya tayo. Baka ang kwento natin sa kabila ng mga nagagalingang contestant, nakuha niya manalo, siyang ultimate dark horse. Pinataob niya lahat ng mga magagaling in spite of her mediocre performance. Siguro ganun ang mga kwento natin sa news. Ganun din sila yung Mexico. Ganun din sila. Kaya, bigyan na natin yung sa kanila. Talagang magkakabayan naman sila. Minsan tingin mo, pwede padala next year para sa Puerto Rico. Kahit sino na sa akin, basta matangkad. Okay po, Muslim country, yung nag-gown, pero Latina siya, ay revealing, okay daw. Kung Muslim country daw si Mexico, tapos ganun yung gown niya, okay lang. Pero Latina daw siya, sanay tayo ng revealing. Oo nga, no. Kaya nga hindi mo nga malaman kung saan direksyon papunta yung gown niya, kung ano yung gusto nila, no. Ito yung gusto naming palabasin ngayon, ganito, theme. Oo nga, nag-search ko nga yun kung bakit siya napunta sa ganung gown. Ganung gown choice, very unusual. Parang pang Miss China. Yes po, bukas sa Ayala Makati, alas 2, parade ni Emma Tiglao with Nawat, Gatchabel, CJ nandun din ata and the rest of the MGIPH Queens. Tapos mamaya 6 p.m. dating ni Atisa sa Naiya. Tsaka mukhang punggok si Mexico. Yun din. Actually, naging punggok siya dun sa gown niya. Pero yung nga sana nga, rumampa siya ng maganda yung gown niya para kahit pa paano, kaya natin siyang i-defend na hindi maganda yung gown niya kaya siya pumasok sa top 5. Hindi din eh. Hindi din, kaya wala ka talaga. Hindi mo siya may defend. Kumbaga sa estudyante, bagsak talaga siya. Hindi kaya hugutin ng mga exam, quizzes ang scores niya. Ano po masasabi nyo nangyari kay Emma during MU? Kasi nga po ito recently, shinare ko rin to ngayon dito sa TikTok na si Emma nga daw ay nakatayo siya, nasa front seat, tapos may isang Pinoy na hinawakan siya dito at sinabi mag-lower down. Tapos hindi maganda yung pagkakasabi. So syempre si Emma na-offend talaga. Tapos kapwa Pinoy pa yung nagsabi. Oo nga, no? Kasi nga may better way naman na magsasabi kung paano papaupuin or alisin yung tao, di ba? Pero yun nga, medyo bastos din yun kung sino man yun Hindi naman pinangalanan kung sino yun, pero alam ni Emma, Pinoy daw. Kilala daw ni Emma. Oo nga, kilala niya kasi natandaan yung mukha. Pero hindi naman sinabi ni Emma kung sino. Gusto ko malaman sino kaya yun. At hindi niya kilala talaga si Emma. So, bastos talaga. Hindi niya talaga favorite si Emma. Kasi, syempre, alam mo namang, Emma Tiglao yan, di ba? Wala man lang preno-preno, walang pasintabi. Talagang binastos niya ng ganun. No? So, ibig sabihin, hindi niya talaga favorite si Emma. Di ba? Pero, sabihin na natin, hindi siya si Emma Tiglao. Ordinaryong tao. Sana hindi pa rin ganun yung pakikitungo, di ba? May proper way nga naman na sabihin, Miss, nanonood kami, excuse me po, ganyan. Hindi po namin makita, pero talagang hinawakan daw siya sa shoulder, tapos ganun daw yung pagkakasabi. Kanya, please, ganyan. Diba? Hula ako kasama ni Kineso. Hindi yun. Hindi. Ewan ko hindi ko rin naman kilala. Pero tanong ko sa mga sa mga reliable source. But speaking of Emma Tiglao, mamaya nga po ang dating nila. Ay 11 kasama si Nawat. Sabi ni Emma Pinoy Alam niya daw na Pinoy kasi mukhang Pinoy. Tapos may bag na sash ng Philippines, yung bench na bag. Yung may sash na Philippines, alam niya daw, sabi ni Emma. Nirepost ko yung live ni Emma dito sa TikTok. Panoorin niyo lang doon sa repost ko. Empire Team. Sabi Empire Team yung may sash. Ewan ko, tingnan natin. Hindi ko rin naman alam. Tanong niyo na lang guys sa mga mga nagla-live din sa TikTok na mga content creators.
Tanong nyo kay Diva Star. Kasi kay Diva Star ko rin yung unang napanood eh. Alam yun ni Diva Star. Sa tingin mo, bata pa, unti si Atisa, bagay siya sa Miss World? Oo, pang Miss World yung atake niya. Pero ako tama na, syempre graduate na. Last na to eh. Itong Miss You. Wag na natin paikot-ikutin. Wala nang dapat patunayan si Atisa. Kasi nga, di ba, ang graduation nga ng mga kontesera dito sa Pilipinas, Miss Universe pageant. Nakakalungkot lang na nangyari tong most cook in the pageant history, mga most cook, ganyan, pinaka-cooking show sa Miss Universe brand mismo. Nakakalungkot na dun siya nangyari kasi nga, di ba, sa atin, sa Philippines, ganun natin ina-eye or nilook forward ng Miss Universe, mataas talaga. Lahat tayo, mga bagets pa tayo, naabangan na natin siya. It's always the Miss Universe. Ang mga batang babae sa atin, lahat sila sinasabi nila, paglaki ko, gusto ko maging Miss Universe. Di ba yung mga bata sa atin, yung 90s? Anong gusto mo paglaki mo maging Miss Universe po? Kakaway pa ng ganun. Kasi nga, ganun natin sila ina-eye, ang Miss Universe pa. Tapos nakakalungkot lang sa taong ito, sa gantong era, nangyari tong most cooking show, kineso. Sa Miss Universe pa talaga, di ba? Ayun. Pero syempre, siguro part lang naman din to ng isang chapter na alam mo, hindi naman siya habang buhay. Ano lang siguro, ngayon lang to, sa next year lang, or hanggang next 3 years, pero siguro babalik din naman tayo sa normal. Makakausa din tayo. Makahanap lang yan ng bagong owner, may makabili lang yan na legit, ganyan. Makakausa din tayo. MGA na lang daw tayo, sabi ni Ron Jurin. Ayun nga yung sabi ko kanina eh. Tagumpay, sinawat, napabagsak niya ang Miss Universe pageant. MGA na tayo. Kayo bahala, o tayo bahala. Ano ba sa tingin nyo? Pero wala eh, nakatatak na kasi sa atin ng MU eh. Parang kunyari ako, since bata ako, MU. Nakatatak na siya sa akin, hindi mo siya may aalis sa akin na MU talaga ako. MU pageant fan. As in, MU pageant fan. Yung, alam ko yung mga nanalo simula 1952, sa ulo ko sila. Kilala ko yung mga favorite Mexican delegates ko. Yung alam mo yun, nakatatak talaga siya sa akin eh. Yung hindi mo siya maaalis agad-agad. Kaya nga sabi ko kanina, siguro part lang siya ng isang chapter na ngayon lang to, makaka-move on din tayo. Trans pala yung Vietnam, kaya daw na-unplay, sabi ni Eds. Hanggang sa MU corruption pa din ang kalaban natin. Diba? Grabe yung politika, no? Hindi ka talaga mananalo pag napolitika pa. Pag napolitika ka. Eric, hello! See you next time. Papahinga muna ako. Mas maganda pa mga walang dayan talaga alamat kung sino talagang dapat manalo. Atisa, sana bigyan pa rin siya ng grand home. Oh, may grand homecoming yan si Atisa. Panigurado. Tsaka syempre, third runner-up, diba? Sabi nga natin, after 2018, si Atisa na ulit yung naka-place after 2018. Si Josh Hugan ang witness nangyari. Yes po, sinabi rin ni Emma sa video niya na nakita daw ni Josh Hugan yung nangyari. Okay, Mama Josh natin itanong. May ano masasabi mo sa opening production, ganun meet expectations mo. Opening production, kung na-meet ang expectations, di siya katulad ng MGI. Pero sabi ko nga rin yung nagla-live tayo noon. Sabi ko siguro pa kaya ganito para ma-distinguish pa kahit paano yung MGI between Miss Universe. Wala yung ina nila baka gandun lang yung kinaya. May tie naman, may mga tie symbolism naman nung una na mahalata mong tie talaga, tie production. Pero ewan ko, siguro yun na yun. After ni Kat, si Atisa na talagang pinakamalakas. Yes po. Kaya nga yun yung lagi natin sinasabi, di ba? Once in a blue moon si Atisa. After Kat, si Atisa na yung susunod sa kanya. At after ni Atisa, wala pa tayong maisip na pwede. At yun nga po, totoo yun. Kasi tingnan mo yung nangyari ngayon, di ba? After Kat, si Atisa na talaga yung nakapwesto. Si Atisa na yung naka-runner-up. Kaya yun nga, babalik ulit tayo sa mga bashers ni Atisa. Kaya hindi natin mag-gets yung mga bashers ni Atisa na, anong pinagsasabi nyo?
Ano pinagsasabi yung unpleased, walang mararating? Eh, Atisa Manalo yan, ayun yung susunod kay Catriona. Kaya yun, ganun nga ngayon yung nangyari. Diba, after highest placement ni Catriona, si Atisa na yung naka-highest placement. Kasi ganun mo siya hindi talaga matitibag. Kaya kampante tayo, lagi ko rin sinasabi, diba, kampante ko kay Atisa, huwag kayong kabahan. Kasi nga, again, Atisa, manalo siya. Hindi siya basta-basta. Again, Atisa, manalo siya. Yung pangalan niya, Atisa, manalo siya. Ngayon, sino susunod kay Atisa Manalo na hindi basta-basta? Sino sa tingin niyo yung hindi basta-basta? Magbanggit kayo ng mga pangalan. Ito, sabi ni University Krishna, I agree. Krishna Gravides, hindi yan basta-basta. Yung parang pag narinig mo yung Krishna Gravides, hindi yan basta-basta. Again, Krishna Gravides yan. Hindi yan basta-basta. Sino pa? CJ Opiaza. Ayan, may nagbanggit dyan, CJ Opiaza. Ganyan din yan. Again, babanggitin mo ulit. Hindi yan basta-basta. Kasi CJ Opiaza siya. Yeah, banggit pa kayo. Dali. Pag binanggit ko, ibig sabihin yun na yun. Bini Aya. Next, Iliana Aduana. Yes, hindi yan basta-basta. Kasi, Iliana Aduana yan. Yung the rest, hindi. Yung mga hindi ko binabanggit, hindi. Chelsea Fernandez. Yes. Hindi yan basta-basta. Kasi Chelsea Fernandez yan. Yung mga hindi ko binabanggit, ibig sabihin may mga sablay. Kaya hindi ko nababanggit. Yung parang okay naman, performer, pero may sablay eh. May makikitaan mo na may sablay, kaya hindi ano eh. Ayun. Yung mga susunod kay Atisa, guys, parang wala na, yun na lang. Ina Raymundo. Yung iba kasi natapos na eh. Tapos na yung Rainit. Yung parang tapos na. Tapos na tayo. Yung alam mo yun, tapos na tayo. Parang wala na eh. Kaya parang hindi mo na siya masabing susunod siya kay Atisa. Kung si Atisa nga sinasabi, we're witnessing the last of the Binibini greats. Yung iba, tapos na talaga. As in, hindi sila yung last. Kasi nagbabanggit yung iba dyan na yan. Yung mga pangalan binabanggit nyo. Wala na, tapos na sila. As in, tapos na. So, mag-move forward tayo dun sa mga batch after nila Atisa. Or dun sa mga batch after pandemic. Yung mga queens na nakilala natin after pandemic. Kasi iba tapos na, wala na. Kaya yung mga binagit kong pangalan, baka yun na lang talaga. Yun na lang. In the rest, kailangan pa na maraming practice, ensayo, at kailangan pa ng clout chasing. Kailangan pa masolid yung pangalan nila. Kailangan maging people's queen sila. Sila yung most loved pageant contesera sa atin. Kailangan hindi hati-hati yung ano ng tao sa kanila, simpatya. Yes, kailangan sila yung most loved ha. Yung lahat ng tao mag-a-agree. Hindi yung iilan lang. So, yung mga binanggit natin kanina, sino binanggit natin? Krishna, CJ, Chelsea, Iliana. Sila yung talagang most love. Yung halos lahat. Gusto sila. Yung walang tatanggi. Kung sila. The rest, konting push pa. Kailangan pang masolid yung ano nila. Kailangan makuha nila yung simpatya ng tao. Yung kailangan ako yung most love, kailangan ako yung nilook forward. Siguro yung mga binabanggit yung ibang mga pangalan dyan, nilook forward sila, pero hindi sila yung ganun nilook forward. Hindi sila yung kagaya ng clout ni Atisa na yung, di ba? Atisa Manalo every year, Atisa Manalo. Hindi sila ganun. Hindi ganun. Yung ibang mga binabanggit yung pangalan. Ayun. Anyways, 1.5 hour na. Ang bilis naman. O nga, 1.5 hour na. Na-reach ko na ang aking goal. Lampas na ako ng 1 oras. Thank you so much again. Magkita-kita ulit tayo kasi nga po Miss International na. Magpo-focus na tayo sa Miss International. November 27, Miss International. Pero bago yon, mamaya darating si Atisa, 6 PM. Bukas naman, parade. And yeah,
Miss International na tayo. Thank you so much. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.